Kabanata 1931. Hindi lamang taglay ni Severin ang Divine Constitution, kundi mahusay din siya sa sining ng alchemy na katulad ni Emery. Tiwala at naniniwala si Raymond na balang araw ay magiging kilala si Severin sa bawat tahanan sa South Sky. Hindi bababasa, magiging isang makapangyarihang tao siya na maaaring maging dakilang pinuno. Mayroong 6 na core disciples sa Grundy Uno sect. Bukod kay Severin, ang iba pang 5 ay napakalakas din. Si Carl, ang pinakamalakas sa kanila, ay ngayon ay isang paragon. Ang pangalawa sa listahan ay si Spencer Yade. Taglay niya ang True Dragon Constitution na kabilang sa Element Constitution Group. Matibay ang katawan niya tulad ng dragon. Malupit din ang kanyang fighting spirit tulad ng dragon. Sumunod sa listahan si Riley Boyer na may 9 yang body constitution. Ang kanyang suntok ay may impact ng araw. Walang bisa ang anumang atake sa kanya. Kahit na si Raymond ngayon ay level 9 Supreme Saint at hindi na masyadong malayo sa pagiging Paragon, hindi pa rin niya natutukoy kung sino ang huling mananalo sa labanan ng Core Disciples. Huwag na nating banggitin ang pagpasok sa listahan para makarating sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Ngunit nakita niya ang isang pagkakataon ngayon nang maging ika-6 na miyembro si Severin sa orihinal na 5 core disciples at maging banta sa kanila. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, ikinumpas niya ang kanyang kamay at kumislap ang kanyang storage ring. Kasunod nito, lumitaw sa kanyang kamay ang isang pulang kulay na spiritual fruit na kasing laki ng hinlalaki. Bagaman maliit ang sukat, naglabas ang spiritual fruit ng napakatapang na amoy ng gamot. Sa 1 o 2 hit-hit lang ng amoy ng spiritual fruit, mararamdaman ng kahit Supreme Saint ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan na umaagos. Mapupuno ang kanyang mga galaw ng lakas. Tunay na napakabihira ang spiritual fruit ito. Tiningnan niya ang ika-6 na antas na spiritual fruit at iniabot ito sa kanyang 2 kasama. Heto, dalhin ninyo ito kay Junior Brother Severin sa Pearlite Island. Nagulat ang mga kasama niya sa narinig nila dahil alam nila kung gaano kahirap makuha ang ruby spiritual fruit sa Arctic Heights. Nagtanong ang mas payat na lalaki, "Sir, pinagpaguran mo pa ang ruby spiritual fruit sa Arctic Heights. Nakalimutan mo ba na ito ay ika-6 na antas na spiritual fruit? Paano mo lang ito ibibigay bilang regalo?" Nakita ni Raymond ang pakiramdam ng kanyang tagasunod na nadarama ang awa at sinubukang payuhan siya. Ngumiti siya at sinabi, "Bakit? Sa tingin ko, sulit ito." Tila determinado siya at napahiya ang mga lalaki sa narinig nila. Bagaman ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng magandang impresyon ay kapag kailangan ng tulong ang tao, maaari ring maging pang-icing sa cake ang magbigay ng regalo kay Severin ngayon dahil siya ay nasa pag-angat. "Oo, sir." Biglang naintindihan ng mas muscular na lalaki ang nais iparating ni Raymond. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at kinuha ang ruby spiritual fruit. Habang lumilingon at umaalis sa bulwagan, lumipad sila pataas papuntang Pearlite Island. Ang balita tungkol sa pag-angat ni Severin kay Emery sa top alchemist ranking at pagiging pangatlo sa listahan ay kumalat sa buong sekta. Lumikha ito ng malaking ingay. Samantala, ang First Mountain ay nakabantay sa dagat ng ulap. Sa tuktok ng bundok, itinayo ang isang marangya at marangyang palasyo. Nakaupo si Oscar sa gitna at tuktok na nakasuot ng kanyang berdeng robe at nakikinig sa mga elders na nag-uulat sa kanya. Habang nakikinig, dahan-dahan niyang sinukli ang kanyang biguti. Lahat ng elders ay may attainment ng Paragon. Kabilang sa kanila ang isang kilala ni Severin, si Furlan. Pagkatapos ng pagtatapos sa Sacred Lake, dinala niya pabalik lahat ng bagong recruit sa sekta. Sa ganitong paraan, matagumpay siyang na-promote bilang Paragon. Mula Outer Elder, naging Inner Elder. Biglang nagsalita ang isang elder na masyadong magalang, "Mr. Oscar, narinig ko at ng iba habang dumadaan sa Sixth Mountain na ang ika-6 na core disciple ng ating sekta, si Severin, ay pumangatlo sa top alchemist ranking list. Pumasa rin siya sa ika-5 antas ng Alchemy Tower at pumasok sa ika-6 na palapag." Alam niya ang tungkol kay Severin ito, hindi maiwasan ni Oscar na magtanong ng mausisa, "Oh, ano nga ba ang nangyari?" Bilang nangungunang mandirigma ng Grundy Uno sect,
siya ay naglalagay sa sariling pag-iisa noong panahong iyon at hindi gaanong alam ang mga pangyayari sa loob ng sekta. Karaniwan, lahat ng bagay sa sekta, malaki man o maliit ay hinahandle ng mga elders. Imposible para kay Oscar na alamin ang bawat maliit na detalye, kaya natural lang na hindi niya alam ang ginagawa ni Severin sa Alchemy Tower. Nang marinig iyon, ilang elders ang agad nagkwento kung paano pumasa si Severin sa bawat antas sa Alchemy Tower. Pagkatapos noon, isang elder ang umungol at nagsabi, mukhang magkakaroon ng isa pang henyo ang Grundy Uno sect. Matapos marinig ang buong kwento, sobrang tuwa ni Oscar at hindi maiwasang ngumiti. Ang dahilan kung bakit na-recruit si Severin sa sekta ay dahil sa kanyang mataas na kwalifikasyon tulad ng pagkakaroon ng Divine Constitution. Talagang hindi niya inaasahan na si Severin ay hindi lamang may Divine Constitution, kundi mayroon ding magandang talento sa alchemy. Noong una, nang gumawa siya ng exception at binigyan si Severin ng status bilang ika-6 na core disciple, hinarap niya ang oposisyon mula sa maraming elders sa sekta. Sinasabi nila na sa 10,000 taon mula nang itatag ang Grundy Uno sect, hindi pa nagkaroon ng ika-6 na core disciple. Napagod siya sa alitan kaya gumamit siya ng dahilan na mag-retreat upang makaiwas dito. Naalala ang mga pangyayari, ngumiti si Oscar at may halong ginhawa sa kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang ilang elders sa bulwagan ng may ngiti, tinitingnan ang ekspresyon ng lahat, at pagkatapos ay nagsabi ng kalmado, magandang desisyon na gumawa ako ng exception at bigyan si Severin ng status bilang core disciple para ma-recruit siya sa Grundy Uno sect. Kung hindi, isa pang malaking kawalan para sa Grundy Uno sect kung makuha siya ng Dayform sect, Pure Void sect at iba pang sekta. Parang may naisip siya, itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang porcelain bottle mula sa wala sa harap niya. Hinulma ni Oscar ang kanyang kamay na parang kuko, at ginamit ang kanyang spiritual energy upang ilipat ang porcelain bottle sa kinaroroonan ni Ferland. Mr. Ferland, dalhin mo sana ang Crystal Spring Peel na ito sa Pearl Light Island bilang aking reward para kay Severin. Hinimok ng sekta ang kanilang mga disipulo na mag-breakthrough sa antas ng Alchemy Tower. Pagkatapos ng lahat, ang Alchemy Tower ay itinatag ng 5th generation sect master ng Grundy Uno sect, at naglalaman ito ng kumpletong pamana ng alchemy. Noon, kakaunti lamang ang mga tao sa sekta na maituturing na alchemy geniuses, kabilang sina Celeste at Emery. Kaya nais ni Oscar na himukin si Severin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng reward. Nang marinig ni Ferland na hindi kalayuan kay Oscar, una niyang itinaas ang kamay upang kunin ang alchemical peel, pagkatapos ay tumango. Okay, Mr. Oscar. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad siya palabas ng bulwagan sa isang makinang na rainbow light. Sa Pearl Light Island, si Severin, na nakabalik sa isla, ay unang nagtipon kasama sina Woolrich, ang Grand Elder at iba pa, at nalaman na sina Dayan at ang mga babae ay nasa retreat pa rin. Ginamit niya ang kanyang divine sense upang eskan ang buong lugar at natagpuan na sa ilang training rooms malapit sa kanya, parehong nakapag-breakthrough sa level 2 Supreme Saint sina Dayan at Sheila. Punong-puno ng enerhiya ang mga babae at may halos 100 meridian points na nabuksan. Mukhang hindi na magtatagal bago nila maabot ang level 3 Supreme Saint. Nalaman niya mula sa 2 Great Elders na bihira ang mga babae umalis sa training rooms sa loob ng kalahating taon, dahilan upang magsabi siya ng may mapait na ngiti, talagang nagsasanay sila ng husto, hindi ba? Sa bulwagan, si Woolrich, na nakaupo sa tabi ni Severin ay umiling at nagsabi, nang nasa Sky Blue sect tayo, lahat ay henyo. Kahit hindi sila henyo, mayroon pa rin silang alchemical pills na makakatulong sa kanilang pagsasanay. Huminto sandali si Woolrich, pagkatapos ay muling nagsalita, pero ngayon sa South Sky, sa Grundy Uno sect, napakaraming tao na mas talentado kaysa sa akin. Kung hindi tayo magsasanay ng husto, kailan ba tayo makakahabol sa iyo? Sang-ayon ang Great Elder na hindi kalayuan kay Woolrich, oo, Severin, sa tingin mo ba lahat ay kasing talento mo? Pagkatapos sumali sa Grundy Uno sect, nakita nila ang napakaraming Supreme Saints at Paragons na nagpasiklab sa kanilang fighting spirit. Ayaw nilang maging pabigat kay Severin. Lalo na dahil sila ay mga elite disciples lamang,
At ang tanging dahilan kung bakit sila nakatira sa Pearlite Island ay dahil sila ay mga kamag-anak at kaibigan ni Severin. Gayunpaman, kahit na may ganitong uri ng relasyon, ang buwanang cultivation resources na matatanggap nila ay standard lamang para sa elite disciples. Kaya kailangan nilang magsanay ng masigasig at mabuti kung nais nilang umangat sa mga antas. Sige. Ika-6 na antas na alchemical peel lang naman, hindi ba? Tumawa si Severin. Matapos mag-isip, nagpa siya si Severin na sabihin sa lahat ang balita na siya ay magiging ika-6 na antas na alchemist sa malapit na hinaharap. Makakaya kong mag-breakthrough sa ika-6 na antas ng alchemist soon, at hindi na ninyo kailangang mag-alala sa inyong cultivation. Agad na tumingin si Woolrich kay Severin ng masaya. Severin, totoo ba ito? Tumingin din sa gilid ang mga elders, na may malabong ekspresyon ng pananabik sa kanilang mga mukha. Nang dumating siya sa Blue Realm mula sa Sky Blue Sect, si Severin ay isang 5th grade high-rank alchemist na. Nang siya ay nasa Nuntu City, dahil mahirap i-refine ang 6th grade alchemical peel, natigil si Severin sa pagiging 5th grade high-rank alchemist. Pagkatapos pumasok sa Sacred Lake, si Woolrich at iba pa ay lahat nag-breakthrough sa Supreme Saint Realm, kaya ang 5th grade alchemical peels ay naging walang silbi sa lahat. Kung wala ang blessing ng alchemical peel, natural na bumagal ang leveling speed ng lahat. Bagaman ang Supreme Saint Cultivator ay may lifespan na 2,000 taon, habang tumataas ang kanyang cultivation level, mas mahirap mag-breakthrough sa susunod na realm. Sa katunayan, para itong pagtawid sa walang katapusang bangin. Maraming cultivators ang natigil magpakailanman sa realm ng Supreme Saints. Nang makita kung gaano kasaya ang lahat, tumanggaw ng mabigat si Severin at nagsabi, basta bigyan ninyo ako ng ilang araw pa, tiyak na magiging 6th grade alchemist ako. Bagaman nabigo siya sa test nang pumasok sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower, mayroon siyang ilang taong karanasan sa pag-refine ng peels. Kaya mas nagiging pamilyar siya sa pag-refine ng 6th grade alchemical peel. Panahon na lang bago siya mag-breakthrough at maging 6th grade alchemist. Ngumiti ng maluwag si Woolrich at ang iba nang matanggap ang kumpirmasyon mula kay Severin. Nagbabalak pang magsalita si Severin nang biglang marinig ang pamilyar na boses mula sa labas ng Pearlite Island. Mr. Severin, buksan mo agad ang formation gate. Gamit ang kanyang divine sense, sinuri ni Severin ang buong lugar at agad niyang natuklasan na ang bisita ay isang matagal nang kakilala, walang iba kundi si Ferland. Medyo nagulat si Severin sa pagdating ni Ferland. Bulong niya sa sarili, sana hindi lang siya pumunta para magpakitang gilas. Mas nakilala pa siya nang malampasan niya si Emery sa top alchemist ranking list, kaya mas maraming tao ang nais makuha ang kanyang pabor. Sa katunayan, hindi nagtagal matapos bumalik sa Pearlite Island, maraming tao na ang dumalaw sa kanya. Siyempre, maaaring tinawag nilang pagbisita pero kitang-kita na may iba silang intensyon. Sa loob ng kalahating araw, nakatanggap na si Severin ng ilang grupo ng mga taong nagpapakabait para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa katunayan, 15 minuto ang nakalipas, ipinadala lang ang mga tao ni Raymond. Ramdam ni Severin ang pananakit ng ulo tuwing iisipin kung paano dadami ang ganitong klase ng pangyayari sa hinaharap. Gayunpaman, binuksan pa rin niya ang formation ng Pearlite Island para pumasok si Ferland. Matapos tumayo upang salubungin si Ferland, nagtanong si Severin, Mr. Ferland, ano ang dahilan ng iyong pagdating sa Pearlite Island? Matapos uminom ng isang tasa ng mainit na tsaa, nagsabi si Ferland ng may ngiti, nais kong batiin ka, Mr. Severin, sa pag-abot ng pangatlong pwesto sa top alchemist ranking list. Nang sabihin niyon, huminto si Ferland at tiningnan si Severin ng may emosyon sa kanyang mga mata. Dahil siya ay Paragon, natural niyang malaman ang cultivation level ni Severin sa level 4 Supreme Saint sa isang tingin lamang. Ibig sabihin, mas malakas na si Severin kaysa noong huling nakita siya ni Ferland 6 na buwan ang nakalipas sa Sacred Lake. Naalala ang nakaraan, lihim na nagulat si Ferland. Ang lalaking ito ay wala pang kalahating taon sa sekta, ngunit hindi nakalayuan sa pag-abot sa level 5 Supreme Saint. Huminga siya ng malalim at sinabi ang layunin ng kanyang pagdating. Narito ako sa utos ni Mr. Oscar upang ibigay sa iyo ang isang reward.
Dahan-daang itininaas ni Ferland ang kamay at inilabas ang bote ng Crystal Spring Peel na iniutos ni Oscar na ipadala. May batas ang Grundy Uno sect na nagsasaad na bibigyan ng reward ang lahat ng disipulo na umakyat sa Alchemy Tower at mapasama sa top 10 ng rankang list. Ito ang Crystal Spring Peel. Sigurado akong pamilyar ka rito. Inilagay ni Severin ang Crystal Spring Peel sa kanyang bag na may ngiti sa mukha. Natural siyang pamilyar sa Crystal Spring Peel, isang 6th grade alchemical peel na may epekto sa pagpapataas ng cultivation level ng mga cultivator na nasa ibaba ng level 5 Supreme Saint. Nang unang sumali sa Grundy Uno sect, binigyan siya ni Oscar ng 10 sa Crystal Spring Peels. Matapos tanggapin ang alchemical peel, pinagsama ni Severin ang kanyang mga kamay at nagpasalamat kay Ferland. Salamat sa pagpunta para ihatid ang peel sa akin, Mr. Ferland. Pakiusap iparating ang aking pasasalamat kay Mr. Oscar. Tumango si Ferland, pagkatapos ay tumayo mula sa upuan at sinabi, ngayon na naihatid na ang peel, aalis na ako. Paalam. Nang makita na malapit ng mag-breakthrough ni Severin sa level 5 Supreme Saint, pinaalalahanan siya ni Ferland bago umalis. Magkakaroon ng sekta ng kompetisyon sa loob ng 6 na buwan kung saan magtatagisa ng elite disciples laban sa 5 core disciples. Siguraduhin magsanay ng husto para hindi matalo. Pagkatapos ng kompetisyon, ang top 50 disciples ay magiging karapat-dapat pumasok sa South Sky Secret Realm at makipagkompetensya sa iba pang 3 pangunahing sekta para sa Secret Realm resources. Salamat sa paalala, Mr. Ferland, sumagot si Severin na may bahagyang pagngiti, at pagkatapos ay pinaalis si Ferland mula sa Pearlite Island. Narinig na ni Severin ang tungkol sa Secret Realm ng South Sky sa loob ng 6 na buwan mula nang sumali siya sa Grundy Uno sect. Ito ay isang lihim na realm na tanging Supreme Saints lamang ang pinapayagang pumasok. Pinaniniwalaang ito ay isang cave world na binuksan ng sinaunang Great Power. Napakalakas ng kapangyarihan ng langit at lupa sa loob nito. Hindi lamang ang pamana ng sinaunang Great Power ang naroon kundi pati na rin maraming mahalagang heavenly materials at earthly treasures, kabilang ang maraming 6th at 7th grade herbs. Dahil ang partikular na secret realm na ito ay pinamamahalaan ng 4 na pangunahing sekta ng South Sky, pipiliin ng mga henyo mula sa bawat sekta upang bumuo ng isang koponan tuwing ilang dekada upang tuklasin at hanapin ang herbs at pamana sa loob ng Secret Realm. Ipinaalam ni Ferland kay Severin ang lahat bago umalis, na nagsilbing babala rin sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Severin habang pinapanood si Ferland na umalis. Ramdam niya na maaaring nahuli ang atensyon ng mga elder sa Grundy Uno sect matapos makuha ang pangatlong pwesto sa top alchemist rankang list. Kung hindi sana sinadyang sinabi ni Ferland ang tungkol sa Secret Realm ng South Sky bago umalis. Inisip ni Severin na sinusubukan siyang kaibiganin ni Ferland. Umiling si Severin at natawa sa sarili. Hindi dapat masyadong mag-isip, mas mahalaga na mag-breakthrough sa 6th grade alchemist. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1935. Matapos linisin ang magulong kaisipan sa kanyang isip, agad siyang nagsimula sa training retreat upang makapag-breakthrough sa 6th grade alchemist. Matapos ang mahigit kalahating taon ng pag-level up sa Alchemy Tower, nakalikom siya ng maraming karanasan sa pag-refine ng 6th grade alchemical peels tulad ng Primal Spirit Peel. Pumasok siya sa isa sa mga training rooms, kinuha ni Severin ang triplet chambered furnace at mga herbs na kailangan para i-refine ang Primal Spirit Peel. Ang kanyang natatanging status bilang ika-6 na core disciple ng Grundy Uno sect ay nangangahulugan na wala siyang problema sa pagkuha ng 6th grade herbs. Bukod dito, dahil sa kasikatan na nakuha niya sa nakalipas na 6 na buwan, maraming puwersa ang nais makipagkaibigan sa kanya at nagbigay ng maraming regalo. Karamihan sa mga ito ay herbs, at kabilang dito ang mga kailangan ni Severin upang i-refine ang Primal Spirit Peel. Sa sandaling iyon, nakaupo si Severin ng cross-legged. Hawak niya ang mainit na apoy sa kaliwang kamay upang paganahin ang furnace. Sa kanyang kanang kamay, kumuha siya ng iba't ibang herbs mula sa storage ring at ibinato sa furnace.
Kasabay nito, ang kanyang primal spirit ay pumasok sa spiritual energy flame habang nakatitig siya ng mabuti sa mga pagbabago sa furnace, na pinapanood ang herbs na naiihaw at nagiging spiritual liquid. Nang makita niyang lahat ng herbs ay naging likido na, itinaas ni Severin ang kamay ng walang ekspresyon. Batay sa kanyang nakaraang karanasan sa pag-simulate ng alchemy sa Alchemy Tower, agad niyang nahusgahan na ito na ang tamang oras upang ibuhos ang spiritual energy. Nang simulan ni Severin ang condensation ng alchemical peel, ang furnace sa harap niya ay tila naging isang walang habas na black hole, na nag-absorb ng spiritual energy ng langit at lupa sa radius ng ilang dosenang milya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kalangitan sa ibabaw ng buong Pearlite Island ay napuno ng puting ulap, na tinakpan ng araw, at ang napakalakas na spiritual energy ng langit at lupa ay nakondense sa mga water droplets. Ang spiritual energy sa ibabaw ng furnace ay naging pinakapurong spiritual liquid, na patuloy na bumubuhos sa alchemy furnace. May tunog ng pagsisindek habang ang spiritual liquid mula sa parehong spiritual energy at herbs ay pinagsama. Ang mga impurities ay sinunog ng apoy, na nag-iiwan lamang ng pinakapurong bahagi. Ang kombinasyon ng purong spiritual liquid at spiritual energy ng langit at lupa ay nagdulot ng malakas na tunog sa furnace, na parabang sasabog ito. Nang makita niyang tamang-tama na, lumaki ang mga mata ni Severin at sumigaw, "Condense!" Pagkatapos ay mabilis siyang gumawa ng mga seals gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kilos ay napakabilis na ang dalawang kamay niya ay naging isang extension ng furnace, na unti-unting huminahon, at lumabas ang sariwang aroma ng herbs. Sa simpleng pag-amoy ng aroma ng peel, bahagyang naramdaman ni Severin, na nasa level 4 Supreme Saint, na ang bottleneck na matagal niyang kinaharap ay nagiging maluwag. Hindi lamang iyon, nang huminga siya ng malalim, naramdaman niya ang herb fragrance na pumapasok sa kanyang baga habang ang malamig at nakaka-refresh na pakiramdam ay dumadaloy sa bawat sulok ng kanyang katawan. Sa loob lamang ng isang saglit, isang malaking dami ng spiritual energy mula sa langit at lupa ay damaloy sa kanyang katawan at binuksan ang lahat ng kanyang meridian points. Nag-exclaim si Severin ng masaya, "Gumana!" Itinaas ng masayang-masaya si Severin ang kanyang kamay ng bahagya, at ang takip ng furnace ay lumutang ng kusa, kasunod ng ilang alchemical pills na lumutang mula sa loob. Ang mga alchemical pills ay kasing laki lamang ng hinlalaki, at berde tulad ng emerald. May ilang bahagyang gintong linya rin sa mga ito, na parang natural na kumikislap ng bahagya. Lumabas ang napakayamang aroma ng herbs mula sa alchemical peel, at ang tuyong dilaw na damo sa pagitan ng mga floor tile sa labas ng training room ay biglang naging berde, na parang nabasa ng ulan matapos ang mahabang tagtuyot. Natural, nakita ni Severin ang lahat ng iyon gamit ang kanyang divine sense. Nang makita na ang amoy lamang ng alchemical pills ay kayang buhayin ang patay na mga puno, ini-roll up niya ang Prima Spirit pills at inilagay sa ligtas na lugar. Haha, sa wakas gumana. Muling napabuntong hininga siya matapos huminga ng malalim. Matapos mapakalma ang kaunting excitement, nag-cross-leg muli si Severin at nagsimulang mag-meditate. Nagpatuloy siya sa pag-refine ng isa pang batch ng alchemical pills sa tuwing mapupuno ang spiritual energy sa kanyang energy core, bumabalik ang kanyang lakas, at puno ang kanyang espiritu. Ang matagumpay na batch ng alchemical pills ay hindi nangangahulugang sapat na. Kung ikukumpara sa 5th grade alchemical peel, ang hirap ng pag-refine ng 6th grade alchemical peel ay ilang beses na mas mataas. Kahit na nagtagumpay si Severin sa pag-refine ng Prima Spirit Peel sa unang pagkakataon, wala itong garantiya na magtatagumpay siya sa pangalawa. Bukod pa rito, ang Prima Spirit Peel ay isang 6th grade low rank na alchemical peel, na may epekto lamang sa pagpapalakas ng primal spirit. Ibig sabihin, maliit lamang ang epekto nito sa pagtulak ng breakthrough sa cultivation. Muling pinagana ni Severin ang furnace. Matapos i-refine ang lahat ng natitirang herbs sa Prima Spirit Peel, nakakuha siya ng higit sa 20 pills. Higit pa rito, nagawa niyang itaas ang success rate ng Prima Spirit Peel sa 100%. Sa wakas, naabot niya ang level ng 6th grade alchemist. Phew! Sa wakas nag-breakthrough na ako, masayang pinahid ni Severin ang pawis sa kanyang noo.
Ang pag-unawa ng isang 6th grade alchemist sa medicinal properties ay higit na lumampas sa dating 5th grade alchemist. Sa wakas ay maaari na niyang subukan na i-refine ang iba pang 6th grade alchemical pills. Matapos magpahinga ng kalahating araw, at mapuno ang spiritual energy sa kanyang energy core, nagsimula si Severin sa paghahanap ng herbs sa plaza kung saan nakatayo ang Alchemy Tower. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang isa pang 6th grade alchemical pill, ang Crystal Spring Pill. Ito rin ay signature alchemical pill ng Gronde Uno sect, na nagpapahintulot sa mga nasa Supreme Saint level na mapaunlad ang kanilang cultivation. Ang Crystal Spring Pill ay isang 6th grade medium rank alchemical pill. Mas mahirap itong i-refine kaysa Prima Spirit Pill, at mas komplikado ang mga kailangan nitong herbs, kabilang hindi lamang mga bihirang 1,000-year-old herbs, kundi pati na rin ang dugo ng spirit beasts. Dahil sa kanyang natatanging status bilang core disciple at sa kanyang kamakailang reputasyon, mabilis na natagpuan ni Severin ang mga herbs na hinahanap niya. Matapos makahanap ng sapat na sangkap para sa 7 o 8 alchemical pills, direktang bumalik siya sa Pearlite Island upang ipagpatuloy ang pag-refine ng mga pills. Dahil sa karanasang nakalap habang nagsasagawa ng simulation ng alchemy sa Alchemy Tower, nagawa ni Severin na i-refine ang Crystal Spring Pill sa unang subok. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa training room, nakaupo si Severin ng cross-legged sa harap ng furnace na may maringal na ekspresyon. 12 ng alchemical pills na naglalabas ng malakas na herb fragrance ang tahimik na lumulutang sa harap niya. Sinumang makakita sa kanila ay tiyak na makikilala ang mga pills bilang Crystal Spring Pills. Sa wakas ay nagawa na ni Severin i-refine ang Crystal Spring Pill, isang 6th grade medium rank alchemical pill. Ang kanyang success rate para sa 6th grade medium rank alchemical pill ay nasa paligid ng 50%. Bagaman hindi mataas ang success rate, sapat na ito upang ipagmalaki ni Severin ang sarili. Ayon sa kanyang kaalaman, si Celeste, na isa ring core disciple at kilala bilang number 1 genius ay dapat na ipagmalaki rin ang sarili. Kinuha niya ang ilang Crystal Spring Pills, at inilagay ang natira sa isang porcelain bottle para sa ligtas na pag-iimbak. Pagkatapos mailagay ang porcelain bottle sa storage ring, bulong ni Severin, panahon na para sa breakthrough sa cultivation. Ang cultivation method ng isang Supreme Saint ay isang cultivation ng spiritual energy at ng meridian points sa katawan. Tanging kapag ang lahat ng meridian points ay nabuksan, at ang primal spirit ay nakakaunawa sa mundo at nagsisilbing tulay ng langit at lupa, maaari siyang maging paragon. Sa kanila, ang essence ay ang pisikal na katawan, ang God ay ang primal spirit, at ang energy ay natural na ang spiritual energy ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang pisikal na katawan ni Severin ay maihahambing sa isang mabagsik na ligaw na hayop, at ang kapangyarihan ng kanyang energy ay parang dragon. Para siyang isang higanteng alchemical pill na inirefine ng langit at lupa. Hindi ito pagmamalabos na sabihin na kayang sirain ni Severin ang isang bundok gamit lamang ang kanyang lakas ng katawan. Para sa kanyang primal spirit, bahagyang mahina ito kumpara sa kanyang pisikal na katawan. Kaya nitong ilabas ang tens of miles palabas at 9 inches papasok, ngunit mas mataas pa rin ito kaysa sa mga cultivator ng parehong antas. Ayon sa kanyang kaalaman, ang ordinaryong Supreme Saint cultivator ay maaari lamang ilabas ang kanyang primal spirit, na ipinanganak mula sa fusion ng souls ng 10 milya palabas at 5 pulgada papasok. Kahit ang level 4 Supreme Saint cultivator ay maaari lamang gamitin ang kanyang divine sense ng hindi hihigit sa 15 milya, samantalang ang primal spirit ni Severin ay nasa 9 inches na. Para itong mini-humanoid na nakaupo sa lugar ng kanyang third eye. Para sa spiritual energy, dahil sa kanyang karanasan sa alchemy, ang social energy sa kanyang energy core ay nagiging mas dalisay sa bawat pag-refine ng pills kapag ang kanyang spiritual energy ay naubos. Sa kabuuan, napakatibay ng foundation ni Severin. Kailangan niya lamang buksan ang kanyang meridian points, at kapag nabuksan na ang lahat, magagawa niyang lumikha ng tulay sa pagitan ng langit at lupa. Matapos umiling upang linisin ang isip, nakaupo si Severin ng cross-legged, kinuha ang isang crystal spring pill, at inilagay sa kanyang bibig.
Nang pumasok ang alchemical pill sa kanyang bibig, agad itong naging pinakapurong herb power na damaloy sa kanyang mga braso at buto. Ramdam ang kapangyarihang dumadaloy sa katawan, agad siyang nagsimulang mag-meditate at sinimula ng mga teknik na nakasaad sa Grundy Uno Treasured Notes. Kasabay nito, sumabog ang kanyang primal spirit, at ginamit niya ang kanyang divine sense upang kontrolin ang herb power upang pasiglahin ang mga meridian points sa paligid ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kanyang divine sense, nakita ni Severin ang mga meridian points sa kanyang katawan, na lahat ay kumikislap ng maliwanag. Kaagad pagkatapos nito, mabilis na napuno ang kanyang meridian points nang umaalimpo yung spiritual energy ng langit at lupa, at patuloy na lumawak at lumago habang lumalabas ang malalim na aura mula rito. Pagkalipas ng ilang segundo, lalo pang naging concentrated ang aura ni Severin, at nabuksan niya ang 161 meridian point. Masaya siyang nakita na maayos ang proseso ng pagbubukas ng meridian points, at ginamit muli niya ang kanyang teknik upang buksan ang susunod. 162, 163, 164. Pagkalipas ng ilang araw, si Severin na nakalunok ng halos 10 crystal spring pills, ay malalim ang paghinga. Habang humihinga, 2 puting dragons na mist na gawa sa potent spiritual energy ay lumilipad pabalik-balik sa harap niya. Parang isang matandang monghe sa meditation, naglalabas siya ng umaalimpuyong aura na nagdulot ng pag-condense ng paligid na hangin at nagkaroon ng tunog na parang uugong, na parang sasabog ang espasyo mismo. Ang cultivation energy ng isang level 5 Supreme Saint ay nagdulot ng ripple sa hangin na parang ibabaw ng isang lawa. Ang sikat ng araw na pumapasok mula sa labas ng silid ay tumama sa kanyang balat, na nagdulot ng kislap at ginawa siyang parang isang fairy mula sa ibang mundo. Alam din niya ang mga pagbabago sa labas ng mundo. Sa sandaling iyon, sakam niyang nilulusong ang spiritual energy ng nakapaligid na mundo. Sa panahon ng training retreat na ito, madaling na breakthrough ni Severin ang bottleneck na kanyang nararanasan sa tulong ng Crystal Spring Peel. Ibig sabihin, matagumpay siyang na-level up sa level 5 Supreme Saint. Sa 300 meridian points sa kanyang katawan, matagumpay niyang nabuksan ang higit sa 20, higit sa kalahati. Pagkalipas ng kalahating oras, matapos ganap na mapatibay ang foundation ng kanyang bagong level, dahan-daang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, 2 sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang madidilim na mata, na tila kayang tumagos sa ilusyon at magbigay sa mga tao ng nakakatakot na pakiramdam ng caution. Dahan-daang tumayo si Severin matapos mawala ang liwanag mula sa kanyang mga mata. Marahang ikinuyom ang kanyang mga kamao, at agad na umalag ang buong katawan niya. Ang energy sa kanyang katawan ay kusang tumibok, na nagdulot ng pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat na parang mainit na umaagos na lava. Naramdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay ilang ulit na mas malakas kaysa dati. Sa katunayan, kaya na niyang patayin si Xiam ng isang galaw lamang sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation. Matapos suriin ang mga pagbabagong dulot ng kanyang cultivation breakthrough, hindi mapigilan ni Severin ang pagtawa. Sa wakas, level 5 Supreme Saint na ako. Sa retreat na ito, hindi lamang siya nakapag-breakthrough sa 6th grade alchemist, kundi tumaas din ang kanyang cultivation level. Paano siya hindi magiging masaya? Sa katunayan, kahit na level 5 Supreme Saint lamang siya, kumpiyansa si Severin na kaya niyang talunin ang level 7 o kahit level 8 Supreme Saint sa tulong ng kanyang Divine Constitution, pati na rin ang spiritual treasure na Scarlet Sky Sword at ang top-level divine skill na Grundy Uno Treasured Notes. Kakailanganin niya pa ang higit pa para makilala sa Grundy Uno Sect, ngunit sa pinakamababa, kaya niyang protektahan ang lahat ng kanyang asawa. Alam niya na marami sa elite disciples ng Grundy Uno Sect ang lihim na hindi nasisiyahan sa kanya dahil sa mababang antas ng kanyang cultivation noong una siyang sumali sa sekta. Higit pa rito, nagdesisyon si Oscar na laktawan ang tradisyon sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang core disciple. Nakumpirma ang kanyang hinala ng hamunin siya ni Xiam sa isang laban sa hinaharap. Gayunpaman, mas kakaunti na ang magiging hamon ngayon na na-level up na siya sa level 5 Supreme Saint. Masaya si Severin. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, binuksan niya ang pinto at lumabas.
Ginamit niya ang kanyang divine sense upang samuri sa buong Pearlite Island, at natuklasan na umalis na sa training room sina Dayan at ang iba pa. Hindi tulad ng mga elders, hindi mahilig sa chess sina Dayan at ang iba. Sa sandaling iyon, pinagmamasdan nila ang mga bulaklak sa back garden. Sa antas ng cultivation ni Severin, agad niyang nakita na lahat ng babae ay nakapag-breakthrough na sa level 3 Supreme Saint. Kahit ang maliit na batang si Celine, matapos magsanay ng husto sa nakalipas na 6 na buwan, ay hindi namamalayang nakapag-breakthrough na sa level 9 Royal Saint, at kalahating hakbang na lamang mula sa pagsulong sa Supreme Saint Realm. Nang lumabas si Severin sa kanyang retreat, mas lalo siyang natuwa nang makita ito. Agad niyang inilabas ang kanyang aura at diretso sa back garden upang makipagkita kina Dayan at ang iba. Naramdaman ni Gilda na naglalaro kay Celine ang aura ni Severin at sinabi sa iba pang babae, si Severin ay lumabas na sa kanyang retreat. Lumitaw si Severin sa harap nila agad matapos magsalita. Puno ng sorpresa at tuwa ang mukha ni Dayan habang siya ay nagmadaling lumapit kay Severin. Severin, ikaw na nga ba iyan? Si Sheila ay kasing ganda ng isang fairy sa kanyang asul na damit. Agad nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita si Severin. Severin, nakapag-breakthrough ka na, hindi ba? Masayang tanong ni Sheila. Agad na nagtipon sa paligid niya ang mga babae, sabay-sabay na nag-uusap. Ayos lang kay Severin ang ingay. Sa katunayan, matagal na niyang hindi sila nakita. O siya ay nasa retreat, o ang mga babae ay nasa retreat. Bihira niyang magkaroon ng pagkakataon na maging ganap na relax tulad ng sandaling iyon. Hawak niya ang mga braso ni Gilda at Dayan, naupo sa rocking chair sa tabi nila, at ngumiti, kaka-breakthrough ko lang sa level 5 Supreme Saint. Walang dahilan na itago ang breakthrough sa kanyang mga asawa. Hindi nagulat ang mga babae na malaman na nakamit ni Severin ang breakthrough sa cultivation. Sa katunayan, si Severin ang pinakatalentado sa lahat. Level 3 Supreme Saint na siya noong siya ay nasa Sacred Lake. Bahagyang naantig si Severin habang tinitingnan ang kanyang mga asawa na matagal niyang hindi nakita. Agad niyang kinuha ang Primus Spirit Pill at Crystal Spring Pill na kanyang ginawa at ipinamigay sa kanila. Pagkatapos ipamigay ang alchemical pills kina Dayan at sa iba pa, ngumiti si Severin at sinabi, pwede ninyong gamitin ang mga alchemical pills na ito para tulungan ang inyong training. Sabihin niyo lang kung kailangan ninyo pa ng marami. Sa puntong iyon, siya ay isang 6th grade medium rank alchemist. Kahit na ang success rate ng pag-refine ng Crystal Spring Pill ay 50% lamang, sapat na ito para magamit ng kanyang pamilya. Tinitingnan ng alchemical pills na kinuha ni Severin, kahit na kasing laki lamang ng hinlalaki, naglalabas ito ng matinding herb fragrance. Ang emerald green na pills ay may ilang manipis na golden lines na dumadaloy dito na parang ganap na natural. Nagniningning din ito ng may supernatural aura. Si Gilda at ang iba pa ay level 3 Supreme Saints, at nakita na nila ang lahat ng bagay sa Grande Uno sect sa loob ng mahabang panahon. Nang kinuha ni Severin ang alchemical pills, agad nilang nakilala kung anong klase ng pills ito. Hindi kinuha ni Dayan ang alchemical pill, ngunit sinabi ng may nag-aalalang tingin, Severin, sigurado ka ba na gusto mong ibigay sa amin ang mga alchemical pills? Hindi mo ba ito kailangan para sa iyong cultivation? Bahagyang nakasimangot si Gilda at tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Dayan. Tiningnan niya si Severin. Tama siya, masaya kami na inaalala mo kami, ngunit napakahalaga ng Crystal Spring Pills. Dapat gamitin mo ito para sa iyong sariling cultivation. Hindi nagsalita sina Sheila at Sofia, ngunit malinaw na naipapakita ng kanilang hindi pagkuha ng pills kung gaano kahalaga ang Crystal Spring Pill. May higit sa 20 Crystal Spring Pills na lumulutang sa harap nila sa sandaling iyon, na alam nilang lahat ito ay pag-aari ni Severin. Hindi mapigilan ni Severin ang pagtawa nang makita ang kanilang mga mukha. Alam niyang na-misunderstand siya ng kanyang mga asawa. Ang Crystal Spring Pill ay talagang napakahalaga sa mga elite disciples. Sa katunayan, karamihan sa mga elite disciples ay hindi makakakuha ng isa. Kahit ang core disciples ay makakakuha lamang ng isa kada buwan sa pinakamataas. Nang unang sumali si Severin sa Grande Uno sect, binigyan siya ni Oscar ng 10 dahil sa kanyang natatanging talento.
Nang maabot niya ang third place sa Top Alchemist ranking, ipinadala ni Oscar si Ferland upang ibigay sa kanya ang ilan pang pills. Naramdaman ni Severin ang init at pagmamahal nang makita kung gaano kaalaga ang kanyang mga asawa sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang itigil ang pang-aasar sa kanila. Tumawa siya ng malakas. Nangyari lang na nakapag-breakthrough ako at naging 6th grade alchemist ilang araw na ang nakalipas. Ang mga Prima Spirit Pills at Crystal Spring Pills ay ginawa ko mismo, kaya gamitin nyo lang. Bago pa nakareact ang mga babae, ipinamigay niya ang alchemical pills na lumulutang sa harap niya kay Gilda at sa iba. Lahat ay nagulat, pagkatapos ay naging excited at masaya. Puno ng tuwa ang mukha ni Gilda, na parabang siya ang naging 6th grade alchemist. Severin, talagang naging 6th grade alchemist ka na ba? Si Diane, gayunpaman, ay may halong pagdududa, at may kaunting galit sa kanyang almond-shaped na mga mata. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamao kay Severin at sinabi ng pabiro ngunit seryoso, huwag kang magsinungaling para lang mapipilit kaming kunin ang alchemical pills. Siyempre hindi ako nagsisinungaling. Hindi alam ni Severin kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Sinasabi niya ang totoo ngunit tila hindi sila naniniwala. Harap sa mga duda na tingin at curious na mga mukha ng kanyang mga asawa, wala siyang magawa kundi dahan daw ang ikwento ang kanyang karanasan sa Alchemy Tower. Matapos malaman ang buong kwento, naniwala na sila, dahil nang lumabas sila sa kanilang retreat, sinabi na sa kanila ng Great Elder at ni Wulrich ang tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Severin sa Alchemy Tower. Kabanata 1940. Tiningnan ni Celine si Severin na may mga bituin sa kanyang mga mata matapos pakinggan ang kwento. Hindi niya maitago ang pagmamalaki na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Wow, Tay, ang galing mo, sigaw niya bago hinalikan si Severin sa pisngi. Hinaplos ni Severin ang ulo ni Celine ng may ngiti. Ikaw din ang galing, sweetheart. Ngayon ay level 9 Royal Saint ka na, at sigurado akong makaka-breakthrough ka rin sa realm ng Supreme Saint sa hindi malayong panahon. Agad na sumili ang kagalakan sa mukha ni Celine nang marinig iyon. Mas naging cute pa siya dahil may lumalabas na snot bubble sa kanyang ilong. Ngumiti na lamang si Severin at hinaplos ang ulo ni Celine. Hindi alam ni Sheila kung siya ba ay tatawa o iiyak sa nakita ang father-daughter moment. Sa pag-alala sa nakaraan, naramdaman lamang niya na lalong lumalayo ang agwat niya kay Severin. Severin, pakiramdam ko ay lalong lumalayo kami sa iyo, at mahirap nang makahabol, sabi niya nang may buntong hininga. Oo, inabot kami ng mahigit kalahating taon bago kami tuluyang nakapag-breakthrough. Pero sa iyo, agad ka nang naging 6th grade alchemist. Sabi ni Sofia ng banayad at may ngiti. Lubos na sumang-ayon si Diane sa sinabi ng dalawang kapatid. Kinuha niya ang isang alchemical pill, tiningnan ito, at sinabi, parang panaginip lang ang lahat. Agad namang tumayo si Gilda para ipagtanggol si Severin. Tiningnan niya sina Diane, Sheila, Sofia habang nakatago ang mukha, at ngumiti ng matamis, tama na, ladies. Mabuti na lamang at mas malakas na si Severin. Tumango ang mga babae nang marinig ito. Nang iniwan nila ang Sky Blue Sect, alam ng mga babae na nakapag-breakthrough na si Severin sa 5th grade alchemist. Kahit hindi sila alchemists, alam nila na napakaraming kahirapan sa landas ng alchemy. Sa katunayan, ang mga bottleneck na kailangan harapin ay katulad din sa landas ng cultivation. Ngayon na naging 6th grade alchemist si Severin, tiyak na tataas ang kanyang status sa Grande Uno sect, na magiging kapaki-pakinabang din sa kanila. Bukod dito, masaya sila para sa kanya at wala ng oras para magtampo. Matapos haplosan ng may pagmamahal ang maliit na mukha ni Celine, ngumiti si Severin at sinabi sa lahat, paano kung magkaroon tayo ng kaunting party ngayong gabi? Hindi naman madalas na sabay-sabay tayong lumabas ng retreat. Simula nang pumasok sa Grande Uno sect, alinman ay nagti-training siya sa seclusion o sinadayan at ang mga babae ay nagre-retreat. Tumango ang mga babae bilang pagsang-ayon. Lalo na nang marinig ni Celine na magkakaroon ng party, masayang ipinapalakpak niya ang kanyang maliit na mga kamay. Yay! Tay, Nay, ang tagal na mula nung huling nag-barbecue tayo. Hindi napigilan ni Severin ang ngiti. Tumayo siya at nagpunta upang bilhin ang mga sangkap para sa barbecue. Hindi nagtagal, bumalik siya,
at nag-apoy sa bakuran, at sinimulang ihawin ang pagkain. Dinala rin si Wulrich at ang iba pang Great Elders para tumulong bilang libreng trabahador. Matagal na rin siyang hindi nakakita sa kanila. Sa party, uminom ang lahat ng spiritual wine at nag-break mula sa kanilang abalang schedule upang magsama-sama. Hindi natapos ang party hanggang sa hating gabi. Pagkatapos niyang maligo, diretso siyang pumunta sa silid ni Gilda, at agad na narinig ang malakas at mainit na mga ungol mula rito.